A 450 millimeter diameter concrete column spiral. Wala na to. Concrete spiral column is to be designed to support a factored axial load of 3,170. Take note guys, factored, sabi na niya, ibig sabihin niya na yung PU. Factored axial load of 3,170 kN. Clear bar covering is 40 mm and the aggregate size is 25 mm. Use that 2010 NSCP with F prime C is equal to 28 megapascal, Fy 414 megapascal for longitudinal steel. Fyt, ang tinutukoy niya naman ito ay yung ties, pero nagkataon lang na parehas sila. Okay, so hindi kayo malilito dito. Let's say for example, this is 275. Diba, meron tayong formula kanina na Fyt lang yung tinutukoy. So dapat ito lang yung gagamitin natin. For spiral steel, limit the gross steel percentage to 2% or that is equivalent to 0.02. Diba, ito yung ating tinatawag na ROG, gross steel percentage. Determine the following. First, the number of pieces of 28 mm bars for longitudinal reinforcements. So ilan daw yung gagamitin nating longitudinal, yung mga nakatayo na ang size ay 28 mm. Next, the spacing of the 10 mm spiral reinforcements in mm. So yan naman yung S kanina na may formula nung nakuha natin doon sa rho S, which is equivalent to volume of spiral over volume of core. The next, the clear spacing of the main longitudinal reinforcements. Anong ibig sabihin niyang pangatlong yan? Let's say for example, we have a tied column na ganito. Ito yung ating steel reinforcements. Ano yung tinutukoy niyang spacing dito? Ito yun guys, no? Clear spacing, edge to edge ng ating diagonal bars. Yan yung tinutukoy niyang spacing. Okay, itong yung mga yan. Let's say uniform ito guys ha, pati dito. Yan yung tinatawag natin spacing. Dito lang pala, dito lang. Mas, pwede rin naman dito pala. Yan yung tinatawag nating spacing. Pero yung given sa atin is spiral column. Paano naman natin masosolve yung ating spiral column? Ano namang tinutukoy niya doon? Ano naman yung tinutukoy niyang spacing? So yun ay, from here naman, edge to edge din yun guys, no? Edge to edge. So ito yung tinatawag nating clear spacing. Ganon din dito. Ganon din dyan. So paano natin yan masosolve mamaya? Diba? Yung rectangle kanina, para masolve natin to, pwede nyo kunin yung distance na to, i-minus nyo yung clear covering dito, tapos dito, then next, i-minus nyo naman yung diameter ng bar. So nakuha nyo na yung spacing dito. So madali lang kapag tied column. Paano naman natin masosolve yung spacing kapag spiral column? Okay? So doon naman tayo ngayon, medyo mahihirapan. Okay? Pero let's try to solve that. Dito muna tayo sa ating letter A. The number of pieces of 28 mm bars for longitudinal reinforcements. So given yung ating gross, yung rho G natin, we have 0.02. And of course, meron tayong 450 diameter ng ating column. Sabi natin kanina, yung rho G natin ay equivalent to AS over AG. So given yung ating diameter ng ating column, given din yung ating rho. So therefore, pwede na natin kaagad ma-solve yung AS and pwede na nating malaman kung ilan yung gagamitin nating 28 mm bars. Okay? So let's try to solve this. AS, rho G natin ngayon, which is equivalent to 0.02 multiplied by rho G natin, we have
yung ating concrete column spiral, we have 450 mm diameter. So pi over 4, 450 squared. So therefore, yung AS natin ay equivalent to, AS will now be equivalent to, ilan ito guys? So this is equivalent to 3180.8627 mm squared. Tama ba? Hello, hello. Tama ba ito guys? Okay? So tama yung ating AS. Next, nakuha na natin kung ilang area or yung total area na kailangan natin for steel. So ang tanong dito is kung ilang piraso ngayon. So ang gagamitin daw natin ay 28 mm bar. So ibig sabihin, para ma-solve natin yung ating number of pieces, that is equivalent to AS over AB. AS is the total steel area and yung AB is the diameter of, area of our steel reinforcement na gagamitin. Okay, so yung AS natin ngayon dito ay 3180.8627 divided by yung AB natin. Gagamitin daw nating diameter ay 28 mm. So pi over 4, 28 squared. So this is equivalent to 5.16. Okay. So kung 5.16 ito, may sumubrang 16.16. So ibig sabihin, pwede natin gamitin to as, let's say, 6 pieces. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na 5 pieces kasi kukulangin tayo ng 0.16. So dapat gawin nating 6 pieces. And this is now our answer. Next, for our letter B, the spacing of the 10 mm spiral. Okay? So, paano natin ngayon makukuha yung ating spacing ng ating spiral? Yung formula natin kanina dito, ito. Or dito na lang. Yung formula natin for spacing of spiral ay ito. Okay? So ito ang gagamitin natin for AS. Hindi ko na ipapakita guys, no? Kung paano naging ganito. Na-solve na natin kanina. For AS, yung AS dyan is the space, area, cross-sectional area ng ating spiral. DC is the diameter of our core. DB is the diameter of our sorry guys, yung DB dito is the diameter of our ties. Hindi ito, yung DB na ito is hindi yan yung main diagonal guys, no? Kasi yung pagkakaan natin kanina dito is yung DB dito ay nanggaling dito sa ating ties, hindi sa ating bar. Pero ang mga nagamit natin kanina for DB is yung ating main bar. So wag kayong malilito guys, no? For spacing, ang ginamit dito is DB. Yung DB dito is the diameter of our ties. No? Sige. Huwag kayong malilito guys ha. Tandaan nyo itong formula to. For AS multiplied by DC, diameter of core. Yung core is ito. Yung nasa labas. Then, minus DB divided by DC squared multiplied by rho S. Okay? Yung rho S natin ngayon dito, makukuha natin dito sa formula na to. So equate natin siya sa minimum value na 0.45 multiplied by AG, yung gross as a whole. Then yung AC naman, area ng ating core using diameter of our core minus 1 multiplied by F prime C divided by FYP. Okay.
Letter B tayo. This is for letter A. Ito tayo ngayon sa letter B. Na yung formula natin kanina for rho S. Rho, steel reinforcement for our spiral ties. That is equivalent to 0.45 multiplied by area gross divided by area core minus 1 multiplied by F prime C divided by Fy ng ating ties. Okay? Huwag kayong malilito guys ha. Fy to ng ating ties. Nagkataon lang na yung Fy ng ating main bar ay parehas doon sa ating ties. So 414. Hindi kayo pwedeng malito dito. So let's say for example, sabi ko nga this is 275. So ang gagamitin niyo dito ay 275. Okay. So kunin muna natin yung ating diameter ng core para makuha natin ngayon yung area ng ating core. Okay, so paano natin ngayon makukuha yung diameter ng core natin? 'Di ba? Sabi natin let's say ito yung ating column. Exage ko na lang guys, no? Para mas maintindihan ninyo. Ang kailangan nating area for core ay ito. Ito yung tinatawag nating core. So ang area na kakailanganin natin, diameter na kailangan nating makuha ay ito ngayon. This is diameter of our core. This is DC. Okay? So meron tayo kaninang clear bar covering that is equivalent to 40 mm. So ito yun. 40 din dito. Paano natin ngayon makukuha yung diameter ng core? Di ba? If this is the total diameter of our column, DC lang yung kailangan natin. Pwede nating sabihin na D minus 40 minus 40. Yun na ngayon yung ating diameter of our core. So DC will now be equivalent to diameter ng ating column, which is 450 minus dalawang 40, or that is equivalent to 80. Okay, so therefore, yung diameter ng core natin ay equivalent now to 450 minus 80. So that is equivalent to 370 mm. Okay? So isolve na natin yung ating rho S. Rho S is equivalent to 0.45 AG. Yung area ng ating gross as a whole to. So therefore, ang gagamitin nating diameter ay ito, yung 450. Pi over 4, 450 squared, divided by area ng ating core using the diameter of our core, 370. Pi over 4, 370 squared, minus 1. Sinusundan ko lang yung formula na to guys, no? F prime C. F prime C natin, we have 28 megapascal. MPa, yung FYT naman natin, we have 440. Therefore, yung rho S natin will now be equivalent to, so yung rho S natin will now be equivalent to 0.014584. Okay, tama ba ito guys? Rho S.
Below? Okay, thank you. Next, kung meron na tayong row S, gamitin na natin yung formula ng ating ito. 4AS DC minus DB divided by DC squared rho S. So guys. So for spacing, that is equivalent to 4AS DC diameter of core minus DB divided by DC squared multiplied by rho S. So 4, substitute ko na dito guys, no? 4, yung AS natin, gagamit daw tayo ng 10 mm spiral. 10 mm ties. So pi over 4, 10 squared. DC natin, diameter of core, we have 370. Minus, DB natin, that is the diameter of our ties. Hindi yan yung diameter ng ating bar. Okay, huwag kayong malilito guys ha. That is diameter of our bar, which is 10. Over DC natin, that is 370 squared. Rho S, substitute ko na dito, 0.014584. Therefore, yung spacing natin will now be equivalent to, so this is equivalent to 56.65 mm. Okay? So dahil kayo naman ang designer dito guys, pwede nyo sabihin 50 or say 50. But take note guys, di ba? Itong ating row, di ba sabi natin kanina minimum na ito? Kung nilagay natin siya dito sa minimum, anong pwede nating masabi dito sa ating S? Di ba? Yung S is inversely proportional to our row S. Tama? So kung ang ginamit natin dito ay minimum, yung row S natin, therefore, ang nasosolve pala natin dito ay maximum. So ibig sabihin pala, yung 56.65 mm ay yung maximum na yan na nasolve natin for spacing. So hindi na tayo pwedeng lumampas dyan. So ibig sabihin, pwede nyong sabihin na 50 mm or 55 something. Okay? So dahil kayo naman ang designer, it is up to you kung paano kayo mamili. Let's say 50 mm yung napili natin. Okay? Hindi pa natin to pwedeng i-box kasi meron pa tayong palatandaan. Meron pa tayong dapat i-check yung minimum and maximum S. Okay? Sabi natin kanina, spirals shall consist of evenly spaced continuous bar or wire with clear spacing conforming to A, at least the greater of 25 mm and 4/3 of our aggregates. Okay? So ibig sabihin pala, yung minimum na ating spacing should be 25 mm or 4/3 ng ating aggregates, or dapat hindi na siya lalampas ng ating 75 mm. Then meron pa tayo kaninang maximum dito, yung diameter ng ating 4/6. So let's check that ngayon. Yun yung ating mga provisions pa. Okay, let's check yung ating mga minimum values. For S mean, yun ay 4/3 or 25 mm. And sabi niya kanina dun, no? And 4/3 of our aggregates. Ano yung ating aggregate size? That is 25 mm. So ilan ito ngayon? 4/3 ng 25. So that is 33.
So, yung mas mababa ang mag-govern dito. Therefore, yung minimum natin ay 25 mm. Next, dahil yung ating spacing na na-solve ay 50 mm, so check tayo ngayon. Hindi tayo lalampas sa ating minimum. Pasok tayo sa minimum spacing. Next, check for SMAX. Yun ay 75 mm plus DP. Sabi niyo dun kanina guys, no? Ito, plus DP. Ito, not greater than 75 mm. So, bakit 75 mm lang ito? Ganito yung ibig niyang sabihin. Di ba yung spacing natin ay ganito? For spiral. Let's say ganyan pala ito guys, no? Guys, sana naiintindihan nyo naman yung sulat ko, no? Yung drawing ko. Ito yung ating spiral. Bakit sinabi nating 75 mm plus dt? Kasi yung 75 mm is measured clear to clear lang siya. I mean, edge to edge. So that is 75 mm. Yan daw yung maximum. Ang kailangan nating spacing is center to center. Diba yung diameter nito, parang ganito yan, inside view. Ito yung maximum natin, 75 mm. And ito naman yung ating diameter ng ating ties. Yan yung DT. Guys, DT na ang ginamit ko dito, no? Basta dito, yung DB na ginagamit dito is DT. Huwag kayong mali dito, please. DT na rin ito. Eh, ang kailangan natin is yung measurement center to center. Ito lang. So, paano natin ngayon makukuha yung SMAX? That is 75 plus half ng DT plus half naman dito. So, parang iisa lang din guys, no? Kaya ito ngayon yung ating SMAX. Yun yung ibig niyang sabihin. Okay? So, this is equivalent to 75 plus diameter of ties, 10. This is equivalent to 85 mm. Okay? So yung maximum natin ay 85. Meron pang isa, yun yung DC over 6, yung isang maximum. Ilan na yung diameter of core natin? Yun ay 370 over 6. So 370 over 6. So this is equivalent to 370 over 6. 370 over 6, that is equivalent to 61.67. So kung anong mas mataas sa kanila, yun yung mag-govern. So 85 yung ating maximum. 25 naman yung ating minimum. Check natin yung na-solve nating spacing kanina. Nasa 50 tayo. So pasok tayo sa ating minimum, safe tayo sa minimum spacing, safe din tayo sa ating maximum spacing. Therefore, tama yung ating sagot. So ito, pwede nyo na ngayong i-solve, ay pwede nyo na ngayong i-box na yung spacing natin ay equivalent to 50 mm. Center to center spacing. Okay? On centers. Pwede nyo bang paki-raise yung hand niyo kapag nakakasunod pa kayo guys? Next problem. Next question. The clear spacing of the main longitudinal reinforcements in mm or in millimeters. Ganito yung ibig niyang sabihin. Lakihan ko na lang guys, no, para mas maintindihan niyo.
Imagine this as perfect circle na lang. No? Ayan. We have hello guys, nandyan ba kayo? Naantok na ba kayo guys? Huwag kayong antukin ha. Hello, hello. Pwede ba kayong magparamdam muna? Pwede nyo bang i-open yung microphone ninyo and magsabi kayo ng kahit ano dyan? Nang naman malaman ko na nandyan pa kayo habang nagdodraw ako. Ayan. Okay. Nice. So, sige, balik na tayo dito. Ilan yung ating gagamitin daw? Clear spacing of the main longitudinal bars. So ilan yung nasabi natin kanina? We have 6 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yung spacing na tinutukoy niya dito? Ito yung spacing na tinutukoy niya guys. Edge to edge. Yung S, rin yung S. Yan yung kakailanganin natin makuha na spacing. Kung tied lang sana siya, madali lang dapat talaga. No, ito lang yung kakailanganin natin spacing. Pero bakit column pa? Bakit circular column pa? Sige, solve natin to. Paano natin masosolve to? Sorry. Nakikita nyo ba guys na kung gawin natin to, if this is the center, consider ko tong isang triangle na ito guys, doon sa isang bar. Diba ito yung isang bar? Kunin ko to. Then ito, magiging triangle siya na ganyan. Ito yung diameter ng bar. Ito naman, tawagin natin to as radius. Paano natin makukuha yung radius? Radius is measured from the center. Measured from the center papunta dito sa gitna ng ating longitudinal bar. Yan yung ating radius. If this is the radius, paano natin yan masosolve? Di ba? Sa gitna nito, alisin ko lang ito guys ha. From here to here, di ba yan yung diameter ng radius ng ating column? That is d over 2. Tama? Next, i-minus ko itong ito. Yung clear covering natin kanina, which is, ilan yun? We have clear bar covering of 40 mm. Okay? 40 mm ito. Next, nandito na tayo. Meron pang isa. Di ba may thickness pa? Ganito pa dapat yan na pala. So, mali ito. Ano naman yung ating ties? I hope na visualize niyo pa guys, no? This is the best thing I know para ma-visualize niyo. Itong 40 na to ay hanggang dito lang pala. Dito sa clear covering na to. This is 40 mm. Next, ito naman, mula dito, yan naman yung ating diameter ng ating ties. That is 10 mm.
Tama? Ang gusto natin, yung radius ay hanggang doon sa gitna ng ating main bar. Okay? Half ulit ng main bar. That is dB over 2. Okay? So paano natin ngayon makukuha yung radius? So radius is equivalent to, hello guys, napapansin niyo pa ba yung sulat ko? Masyadong madilim na yung color. Hello? Yung red. Okay, solve natin yung radius. Radius is equivalent to d over 2. Ilan na yung d over 2 natin? Yung column natin, we have ano yun? 450 mm diameter. So 450 over 2 minus 40, minus ko yung 40, then i-minus ko yung 10, minus half ng diameter ulit. So that is, yung diameter natin ay 28, so 28 over 2. So 28 over 2. Okay, so ilan ngayon yung ating radius? So yung radius natin ngayon ay equivalent now to yung radius natin ay equivalent to 161. Thank you. So we have 161 millimeters. Okay, balik na tayo dito. Diba ito yung ating main bar kanina? Wait lang. Diba? Nakikita niyo ba ito guys? Parang ice cream. Gutom na ba kayo? Okay. So yung isang ito, check natin dito. So this is radius. Tama? And this is the diameter of our longitudinal bar. So 28 mm. This is 161 mm. Paano ba natin masosolve yung S muna? Bakit ba natin ginagawa to? Diba para ma-solve natin mamaya yung S, kakailanganin natin to. Mag-consider naman tayo dito. From edge to edge. Ay, na-erase ko. From dito hanggang dito naman. Ito yung kakailanganin nating distance. Ito yun guys, no? So kung ito yung isang ito yung isang diameter, yung kailangan nating spacing. So guys, no, kung meron pa dito, ito din yung spacing na kakailanganin natin. Na, so paano natin ito masosolve muna? Consider natin to. Diba? This is radius din. Radius din ito. Kakailanganin natin ngayon yung theta na to. Pangalanan natin to as theta. Ang kailangan natin yung S. What if, kung kaya nyo isolve ito using cosine law, it's better. Pero kung nakalimutan nyo yung cosine law, gawin nyo na lang itong right triangle. Gawin nyo ganito guys, no? Okay. Basta right triangle to guys, ha? Ay. So ganito yan.
Using geometry guys, no? This is the radius and this is S over 2. This is pi theta over 2 ren. Yung S ang after tayo. So paano natin ngayon makukuha yung S? Di ba? Using this angle, pwede natin gamitin yung sine function that is sine theta over 2 is equal to S over 2 divided by R. Pero, meron na tayong radius, wala pa tayong theta. So, kailangan muna pala nating ma-solve kung ano yung theta. So, ito yung theta guys, no? Dahil 6 yun, ito yung theta na kailangan natin i-solve. Hello guys, nababother ako kung nagigets niyo pa ba kung sinusolve ko. Hello, nandyan pa ba kayo? Hello guys, pwede nyo bang erase yung hand ninyo kung naintindihan nyo pa ito? This is just geometry. Bakit hindi na? So far, so Okay. Sige, ipaintindi ko. Ang kailangan nating distances ay ito. Ito. Yung mga spacing dyan. Tama? Yung S ang after tayo. Kapag kinonsider natin yung ito, from edge to edge, di ba yun na yung spacing? Tama? At makukuha natin yon using ito. Hinati natin kanina yung isang triangle, naging right triangle. Using theta na nasa edge. Pero paano natin ngayon makukuha yung theta na ito? Di ba? Theta rin ito. Theta rin ito. Theta rin ito. Ito, theta rin. So guys, so ito, theta. This is theta rin. So ilan yung theta nandyan? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kung circle lang sana dapat yan, di ba alam natin na sa circle, in total, we have 360 degrees. Yung internal angle natin. That is one rotation. Pero kung mapapansin nyo guys, using geometry, hindi naman na perfect yung ating theta kasi meron pang na-displace dito guys. Oh. Meron pang 6 na nandito. Which is ito naman siya. Ito naman yon. So kakailanganin natin to, pangalanan natin to as alpha. Okay? So alpha yon. Pangalanan natin to as alpha. Guys, dindihin nyo na lang to, please. Alpha. So para makuha natin ngayon yung theta, that is equivalent to, di-minus muna natin yung yung alpha. Ilan yung alpha na ima-minus natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Di ba para makuha sana natin yung theta, kung wala yung alpha, that is 360 over 6 lang sana. Kasi 6 sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaso meron pang alpha. I-minus natin yung alpha doon. So minus 6, kasi 6 din yung alpha, times alpha over 6. Okay, so paano yung alpha? Paano naman natin mas-solve yung alpha? Dito tayo ngayon. So yung alpha natin, ito na siya kanina. We have 161 radius and we have diameter of 28. So hatiin ulit natin to. Guys, this is just geometry, no? Or trigo. Kung titingnan natin to, hinati natin siya. Diba ganyan to? This is alpha over 2. Itong angle na to, kinonsider ko lang yung isang right triangle.
Next, this is half naman ng ating diameter. So that is 28/2, that is 14 mm. And ito pa rin yung ating radius na 161 mm. Okay. Paano natin masosolve yung alpha? Diba? That is sine function din. So sine alpha over 2 is equal to sine AC, adjacent over hypotenuse. Adjacent natin ay 14 mm divided by hypotenuse, that is 161 mm. So paano natin ngayon makukuha yung alpha? So pwede niyo nang masolve yung alpha dyan guys, no? So yung alpha natin, bibigyan tayo ng value na that is equivalent to 9.9771 degrees. Okay? Next, dahil nakuha na natin yung alpha, therefore pwede na nating masolve yung theta. Okay? So kung nakuha natin yung theta, pwede na natin i-substitute dito ngayon yung theta dito and yung radius 161 din yun, di ba? So makukuha na natin ngayon yung spacing, yung S. Okay, so i-solve natin yung theta dito. So yung theta dito is equivalent to, substitute ko na yung alpha guys, no? 360 minus 6 times alpha. Yung alpha natin ay 9.9771. 9.9771 degrees divided by 6. Therefore, yung theta natin na iisa ay equivalent now to, okay, so yung theta natin will now be equivalent to 50.0229 degrees. Okay, nakuha na natin yung alpha. Last, malapit na tayo. Substitute na ngayon natin yung theta dito na nakuha, then substitute natin yung radius dito. Therefore, sine, yung theta natin kanina ay 50.0229. Divided by 2 is equal to S over 2. And yung radius natin kanina, na-solve na natin, which is equivalent to 161. Therefore, yung spacing natin will now be equal to, and yan na ngayon yung ating sagot. So that is equal to, so this will be equal to 136.1414. And this is now our answer.